Kuya, how are you? Tanong ni Ramil kay Derek. I'm okay, I missed her, malamig niyang wika sa kapatid. Nasa control room siya, araw-araw ay pinapanood niya ang video ng asawa, nanatili siyang kalmado kapag nakikita niya ang mukha nito. He misses her so much, at ang kanilang anak, araw-araw ay para siyang pinapatay pag hindi ito kasama. Nagawa mo ba ang pinapagawa ko? Yes kuya, you need to be strong, makakasama mo din ang mag-ina mo, nandito lang kami kuya. Salamat Ramil. Maya-maya ay siya namang pasok ng ibang mga kapatid niya maging si Lancy na kasama ni Aiko. Kuya, papunta na si Samuel. Kuya, kumain ko muna, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kasalanan ko ito. Kuya, hindi ikaw ang may kasalanan, baliw si Glenda sa iyo and her father is the same, blinded by his egoistic revenge. Bro, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, sigurado akong magiging ligtas si Mavita. Hindi ako matatahimik, Mavita is pregnant with my child, the more I think na delikado ang pagbubuntis ng asawa ko the more na di ako matahimik, my wife's amnesia is getting worse, paano kung di niya ako makilala pa? Kuya, ang pusong nagmamahal ay di nakakalimot. Wow, Ate Aiko ang lalim nun. Shut up! Isusumbong ko kayo kay mama, inaaway ninyo ako, asar nito sa mga kapatid. Samuel, anong balita? Derek, okay na ang lahat, all the players are in place. Great, it's time to face Mr. Benigno Villanueva. Son, tawag ng kanyang papa, Papa, huwag ninyo akong pigilan, nakikiusap ako, kailangan gawin ko ito, pagsusumamo niya sa kanyang papa. Tutol ang kanyang ama sa pakikipagkita niya kay Mr. Villanueva. Son, we are just worried about you, wika ng kanyang mama. Mama, kung di ko gagawin ito, ipapahamak niya ang asawa ko, I need my wife, I'm going insane, madiin niyang wika habang pinipigilan niyang maluha. Oh Derek, usual na kanyang mama, okay son, do it, Samuel, I trust you if anything goes wrong kill everyone if you have to, napabaling siya ng tingin sa kanyang papa. Fernando, gulat na wika ng kanyang mama, yes tito, makakaasa po kayo, tugon ni Samuel sa kanyang ama. Tinanguan ito ng kanyang papa. Salamat papa, nilapitan siya ng kanyang ina at niyakap, be safe son. Tumango siya sa mga magulang, hindi ba natin tatawagan si Maynard, where is he anyway? I really don't know where he is, di ko pa siya nakakausap about my wife. Bro kapatid niya yan, mababaliw siya, alam ko, I'll take care of it later, wika niya at binitbit niya ang duffel bag niya. Let's end this. Master, the toys are already in the warehouse, hayag ni Dolan kay Maynard. Dolan, if anything goes wrong I want you to call Tito Fernando. Master, nag-aalalang wika ni Dolan kay Maynard. Thank you, Dolan, binalingan niya si Manang Lusing, iniwan ko ang 4 na mahuhusay na assassin ng organization, ikaw na ang bahala sa kapatid ko, Manang. Iho, huwag kang magsalita ng ganyan, para kang namamaalam na. Si Manang Lusing ang nag-alaga sa kanya simula nang hawakan niya ang underground organization. Kailangan kong i-secure ang kaligtasan ni Mavita at ang posisyon niya sa organisasyon. Anong sabi mo kuya? Napabaling siya nang marinig ang nanginginig na tinig ng kapatid. Baby sis, kuya, tell me, what's happening? Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Baby sis, I have to go and take care of something really important, I will come back as soon as I can. Hinagkan niya ang kapatid sa noo. Bakas ang alinlangan sa mukha ng kapatid pero tumango ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Naninikip ang dibdib niya sa binulong, Kuya, mangako ka sa akin na babalik ka kahit anong mangyari, natatakot ako alam kong may nililihim ka. Mavita, kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Kuya, pinky swear. Baby sis, namumuo ang luha sa mga mata nito, pinky swear. Sinundan ni Mavita ng tingin ang kanyang kapatid. Dalawang pinaka-importanteng tao ang labis na nagpapakaba sa kanya. Alam niya ang balak nito at di siya papayag na mapahamak sino man kay Derek at Kuya Maynard niya. Manang Lusing, alam kong tapat kayo sa kapatid ko pero kailangan ko ng tulong ninyo ngayon. Lady Mavita,
papuntahin ninyo sa garden ang 4 na assassin na iniwan ni Uncle Ambrosio and I'll make sure you will pay for everything, mapanganib niyang wika sa tiyuhin na kinasinghap ng asawa nito. You bitch, oh, you have no idea what those drugs your people did to me. Lumapit siya at bamulong rito. Isang senadoryas ko lang hindi ka makakalabas ng buhay sa silid na ito maging ang buong pamilya mo. Babawiin naming magkapatid ang lahat ng kasalanan mo sa amin, wika niya sabay ngiti sa asawa nito at sa 3 anak na lalaki nito. Let's go baby sis, yaya ng kapatid niya katabi nito ang kanilang lolo na malamig na nakatingin sa anak nito. Naiwan sa boardroom ang nagpupuyo sa galit na si Ambrosio. Paano ninyo, Manang, paalala lang ang memorya ko pero hindi ako tanga. Gawin ninyo ang hinihiling ko hindi ito utos kundi pakiusap, kung mahalaga ang kapatid ko sa inyo. Tutulungan ninyo ako sa plano ko, malamig niyang wika sabay talikod sa matanda. Manang Lusing, pakisabi sa taong nagdadala ng shake na gawa ng asawa ko na sumunod. Kailangan ko siyang makausap, di lumilingong wika niya at muling naglakad papunta sa garden. Naluluhang sinundan ni Manang Lusing si Mavita. Constancia, mahal kong kaibigan. Ikaw na ikaw ang nakikita ko sa mga mata ng anak mo, mahina niyang bulong sa sarili. Pinunasan niya ang luha at hinamag ang kanyang sarili. Iho, alam na niya, narinig mo ang sinabi ni Lady Mavita, aniya sa binatang tumabi sa kanya at masuyong nakatingin kay Mavita. Paano niya nalaman, lagot ako kay Kuya Derek at Maynard nito. Iho narinig mo hindi tanga si Lady Mavita, sige na Ramil sundin mo na siya ihanda mo ang sarili mo iho. Ibang babae ang nakikita ko sa kanya kaya mag-ingat ka sa paliwanag mo. Yes Manang Lusing, a stubborn scary woman and Kuya Derek will kill me. How did you know? Bungad kay Mavita ni Ramil. Ramil alam ko na ang asawa ko ang gumagawa ng shake na araw-araw mong dinadala rito. Tinaasan niya ito ng kilay. Wala namang nakakakita sa akin si Manang Lusing lang naman ang pumupunta sa pantalan. Isa pa we made sure na nasa room ka para di mo marinig ang tunog ng chopper. Alam mo bang walang ibang shake ang tintanggap ng tiyan ko maliban sa gawa ng asawa ko? Isa pa kilala ko si Kuya Maynard, walang talent yun, basta may kinalaman sa pagkain o kahit na anong recipe pa yan. Wow, that's so cool, kaya lang bakit di mo agad kami binuking? Your brother is an impatient man, may lapses sa memory ko pero kilala ko na ang asawa ko kahit paano. Alam kong di niya kami matitiis ng baby namin, dumating siya kagabi sa room ko. What? Naramdaman ni Mavita ang paglundo ng kama, nagpanggap siyang tulog at hinintay ang gagawin ng taong umupo sa kanyang tabi. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at masuyong kinintalan siya ng halik. Gustong-gusto na niyang damilat para kamprontahin ang asawa pero nagpigil siya at hinintay ang gagawin nito. Naramdaman niya ang pagtayo nito. Maya-maya ay humiga ito at masuyo siyang niyakap. I'm sorry, I can't be with you and our baby pero pangako aayusin ko ang lahat at magkakasama na tayo. I love you my dear, kung ang ibig sabihin niyan ay mahal mo ako, mas mahal na mahal kita, wika niya kasabay ng pagdilat ng mga mata niya na kinagulat nito. You're awake, wait, you love me, di mapakapaniwalang wika nito. Oo Mayor, mahal na mahal kita, kanina pa ako gising. I missed you so much my wife, hindi ko napigil ang hindi kayo puntahan ni baby, okay ka ba? Di ka ba nahihirapan? Teka how's your session? Mahal mo ba talaga ako? Hindi ba ito panaginip? Yamakap siya sa asawa, hinahaplos niya ang balikat nito habang nakasandig siya sa dibdib nito. Oo Mayor, mahal kita sobra, noong unang araw ko dito, nagtataka na ako kung bakit kalmado lang si Kuya at parang iniiwasan ako dahil isang beses lang niya akong pinuntahan ng araw na yon. Natawa siya nang maalala kung paano niya nalalaman lagi noong mga bata sila kapag may lihim ito. Si Kuya pag may itinatago umiiwas sa akin yun, hindi makatingin ng diretso at saka namumula ang tenga noon. Tapos sabi ni Manang Lusing, si Kuya ang gumawa ng shake namin ni baby. Imposible yun kasi tamad si Kuya sa paghahanda ng kahit anong pagkain gusto niya finished product agad. Pinapahatid ko kay Ramil dito, gusto ko nang magpakita sa iyo kaya lang baka makahalata ang mga nagtatangka sa buhay mo. Ginawa namin ito ni Maynard to keep you safe. Naiintindihan ko naman, Derek, sino si Glenda? Hinagkan nito ang kanyang noo.
Si Glenda ay anak ni Mr. Benigno Villanueva. Siya yung kumausap sa akin sa plaza, sinabi ni kuya na maghihiganti ito sa iyo. Pinasundan kita for your safety, na-record ni Samuel ang conversation ninyo ng araw na yun kaya, nalaman ko na hindi niya ako titigilan. Si Glenda ay dating staff ng campaign ko noong vice mayor pa lang ako. She is wild, spoiled brat at hayagan niyang sinabi na mahal niya ako. Before the election day, Melinda and I got married, civil wedding, masuyo siyang tinitigan nito. She went crazy, she harassed me and Melinda. Every day, inaabangan niya ako sa munisipyo, pinamamalita na may lihim kaming relasyon. Lagi kaming nag-aaway ni Mel Insa, I swear to God, ni dulo ng buhok niya hindi ko hinawakan. I filed a temporary restraining order laban sa kanya. Kinausap ko si Mr. Benigno pero kahit siya ay paniwalang paniwala na may relasyon kami ni Glenda at niloko ko ito, I resigned from my position as vice mayor to get away from her at para matahimik ang pagsasama namin ni Melinda that time. Ako at si Melinda ay nanirahan sa Amerika ng 1 taon at kinumbinsi ako ni Lolo na huwag tumakas sa serbisyo publiko, tungkulin kong maglingkod, tumakbo ako bilang mayor at nanalo ako. Pagkatapos ay bumalik muli ang bangungot. Melinda never believed me na wala akong relasyon kay Glenda. One day, after my church wedding to Melinda, Glenda killed herself. Si Mr. Benigno ang may gawa ng car accident ni Melinda. May binayaran siya para tumakbo palabas ng sasakyan na minamaneho ng manliligaw ni Melinda. May pinadala siya sa spy on us pero isa pa lang ang nahuhuli natin. I'm sorry Derek, alam kong hindi madali ang mga pinagdaanan mo. Tapos ngayon nag-aalala ka na naman. Wala akong magawa para makatulong sa iyo. No my wife, you bring me to life. I lost everything that day, but God has another plan for me. He sent you to me and our baby and I swear on my life, mamamatay muna ako bago may makasakit sa iyo at sa baby natin. Derek, umiiyak na usual niya sa pangalan nito. Akala ko iiwan mo ako kaya inunahan na kita. Sinabi ko lang yun para lubayan niya ako, hindi ako aalis, di ba? Nangako ako, mananatili ako sa tabi mo hanggang sa panahong ayaw mo na. The hell will freeze but it will never happen, you're mine my wife, ang lahat sa iyo ay sa akin, hindi mo ako kayang takasan because there is no place on earth you can hide on me, and I'm yours, you hold my heart in your hand my wife, without you I have no purpose, buong emosyong wika nito. Oh Derek, lumuluhang inangkin niya ang mga labi nito na sabik na tinugon ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, they made love till morning bago ito nagpaalam na aalis na and told her to wait. But she can't wait, she need to do something, sa pagkakataong ito siya naman ang poprotekta kay Derek. Anong plano mo ngayon? Bakit nandito ang mga tauhan ni Maynard? Wika ni Ramil. Gusto ko munang hanapin mo si Manang Feli, si Manang Belen na kasama mo sa resort. Ramil, I remember some of the events that day and one of them was when she tried to kill me. Malamig niyang wika na kinasinghap ni Manang Lusing. Okay ako ang bahala, Lady Mavita, anong plano mo? Tanong ni Manang Lusing sa kanya. Tiningnan niya isa-isa ang 4 na assassins na alam niyang tapat sa kanyang kapatid. Alam kong lahat kayo kaya akong protektahan, buntis ako at nakikiusap ako sa inyong lahat na protektahan ako, hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko. Sabay-sabay na lumuhad at yumuko ang 4, with our blood, we vow to protect you Lady Mavita with our life. Mavita, nag-aalalang wika ni Ramil sa kanya, naiiyak naman si Manang Lusing. Well, it's time to meet my grandfather and take my throne. Papunta na sila ni Samuel sa bahay ni Mr. Benigno Villanueva nang magring ang cellphone niya. Ramil, anong balita? Nasaan ka? Bungad niya sa nakakabatang kapatid. Kuya alam na ni Mavita, alam ko, nakalimutan kong banggitin. Kuya naman, next time naman sabihin mo agad, sorry about that, how is she? Kuya iniwan ko siya sa mga bantay niya at kay Manang Lusing, I'm on my way to see Manang Feli. Mavita told me that she remembered that the old lady tried to kill her before. What the hell, how? I don't know the details yet kuya, I keep you posted. Mag-ingat kayo kuya, salamat, ikaw din pinatay niya ang tawag, naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Maynard.
Nang malaman niyang kinausap ni Mr. Villanueva si Mevita ay pinuntahan niya si Maynard agad upang hingan ng tulong. What do you want? You know that I'm busy punishing people. Someone from my past approached my wife today, wika niya kay Maynard. Who was it and why? Si Mr. Benigno Villanueva. What about him? Pinanood niya kay Maynard ang kopya ng conversation ng asawa niya at ni Mr. Villanueva. That bastard, Maynard, I love your sister and I know, alam mo na ang circumstances ng pagpapakasal namin. I want to hate you but I owe you, dahil kung hindi napunta sa iyo ang kapatid ko, baka hindi ko siya nakita. I'm waiting for you to tell me about it. What made you choose her anyway aside from our good genetics? Nung nakita ko yung profile niya, yung intention ay para mabuntis siya at paalisan siya. I need someone to bear my heir at kailangan niyang makatakas. Maki told me about her. Pero nung nakita ko siya, I decided to keep her, made her mine. Mayor, alam mo na, kapag nalaman nilang kasal ka sa kanya it will cost your life. Ang tinutukoy nito ay ang organization ng angkan nito. I know and I don't care, I'm asking you not her brother but as your friend. If you hurt her in any way, you know that I will not hesitate to end you. Malamig nitong saad sa kanya. So, are you going to help me? Hindi niya pinansin ang banta nito. Mayor, I am the older brother here, you should be shaken now. Sa asawa ko lang ako nanginginig sa takot, wika niya na kinatawa lalo nito. Sinaman niya ito ng tingin. Okay, tutulungan kita. Salamat bro, so what do you need? Gusto kong ilayo muna ang asawa ko, nakausap ko na ang pamilya ko. Magpapanggap akong nawawala siya, but I want to monitor her all the time. No problem, I can bring her in Movitas Island, may pagmamalaki sa tinig nito. Really, you name an island after my wife, inunahan mo pa ako. When I bought it when she turned 18, by the way, si Ramil, everyday kung papupuntahin kung saan mo itatago si Mevita. Why, naglilihi ang asawa ko sa shake, kailangang ako ang gagawa kung hindi isusuka niya lang, sabi ni Aiko, dapat lahat ng pinaglilihian ni Mevita ibigay ko. Okay, no problem, ako na ang bahala sa mga choy, wika ni Maynard sa kanya. Salamat bro, may schedule na check-up ang asawa ko next week, doon natin isagawa ang plano, pagbibigay alam niya rito. Okay, papahanda ko ang isla, biglang sumeryoso ang mukha nito. Salamat bayaw, nakangiting wika niya rito na kinasimangot na mukha nito. Hindi niya kayang hindi makita si Mevita kaya nakiusap siyang lagyan ng CCTV ang isla para mamonitor niya ang asawa. Araw-araw ay pinapadala ni Maynard sa kanya ang kopya ng video ng asawa niya. Hindi na niya kaya pang magtiis. We're here bro, saad ni Samuel sa kanya. Tumango siya rito, time to teach that bastard not to mess with Mondregal. Who are you? Tanong ng matandang lalaki kay Mevita. Sa edad nito, ay tingin niya nasa 80 na ito pero mukhang malakas pa din, naglalakad itong may tungkod. Naging madali ang pagpasok niya sa mansyon nito nang walang kahihirap-hirap, nakaalalay ang mga tauhan niya, nagpanggap siyang taga-silbi. Inalis niya ang disguise niya at humarap sa kanyang lolo. Hello grandpa, walang kangiti-ngiting wika niya. So, you're alive, tumango siya. I believe you need something from me. Maupo ka. Nang makaupo siya ay inilapag niya sa harapan nito ang kopya ng marriage certificate nila ni Derek. So, nagpakasal ka sa hindi kaanib ng organization natin. Yes lolo, a mayor, honest public servant, alam mong hindi matatanggap ng organization ang asawa mo. Wala akong pakialam kung tanggap nila o hindi ang asawa ko, ang kailangan ko ay tanggapin ninyo ang asawa ko. My life has been in danger all my life, nagkalayo kami ni Kuya Maynard. Nagpapasalamat ako na natagpuan ninyo si Kuya, I'm here not your heir but your granddaughter, I'm pregnant lolo, hindi ako papayag na mapahamak ang asawa ko, matagal kong pinangarap na magkaroon ng buong pamilya. Mataman siya nitong tinitigan, bumungtong hininga ito. You have your mother's eyes, malungkot nitong wika, hiha hindi ka man sa akin lumaki. Alam ng Diyos na nangungulila ako sa inyong magkapatid lalo na sa mami ninyo. Lolo, malungkot niyang tinitigan ang mga mata nito.
Para maprotektahan mo ang asawa mo, alam mong kailangan mong tanggapin ang posisyon at walang babalikan, buntis o hindi, walang awa. Tumango siya rito, handa po ako, hindi alam ng kapatid mo ang tungkol dito. Tama ba ako? Wika nito na tinanguan niya, and I presume that your husband as well. Opo lolo, come here. Apu gave this old man a hug. I've waited 15 years. Nilapitan niya at mahigpit na niyakap, I missed you lolo. Me too Empress. Kinakabahan si Mavita. Nasa headquarters siya kasama ang 4 na assassins na alertong nakabantay sa kanya. Kung titingnan ay mukhang mga executive lang ang mga ito. Bumungtong hininga siya bago siya pumasok sa boardroom ng Tuazon Empire. Sabay-sabay na singhap ang narinig niya, nakita naman niya ang pagtayo ng kanyang kapatid. Gulat at pagkabahala ang mababasa sa mukha nito. Everyone, my granddaughter, Mrs. Movet Villafuerte Manregala, pagpapakilala ng kanyang lolo. Sabay-sabay na yumuko ang lahat maliban sa tiyuhin niya at kapatid. Sinenyasan siya ng kanyang lolo at lumapit siya at umupo sa kinauupuan nito bago siya pumasok ng boardroom. Papa, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ambrosio Tuazon. Well, Uncle Ambrosio, my sister is the new leader of the empire, mapanganib na sagot ng kanyang kapatid. Pero Mondragal ang gamit niyang apelyido, hindi kaanib ng angkan natin. Ambrosio is right, ang usapan ay sa member ng organization lamang pwedeng magpakasal ang anak ni Constancia, nagngangalit ang panggang wika ni Mr. Choi. Well, tama kayo, Mr. Choi, sa kauna-unahang pagkakataon NY nagsalita si Mavita. Tama kayong dapat sa kaanib ng organization ako dapat magpakasal, pero may isang detalye kayong nakalimutan, tinaasa niya ito ng kilay at nakangiting nagpatuloy, ang kasunduan ng mga magulang ko kay Don Fernando Villafuerte, when they signed the agreement, it also stated that Don Hermano Mondragal officially member of this organization. Hindi, sigaw ni Ambrosio, hinampas ng kamao nito ang mesa. Kaya nakikita mo si Tito Ambrosio at ikaw Mr. Choi sa lahat ng oras na ito ay natupad ko na ang tradisyon, at sa ngayon, ako at ang aking asawa ang may ganap na kontrol sa imperyo at walang sinuman ang makakagawa nito. Tumayo siya at nginitian ang kapatid na iiling-iling, she saw the proud look from her grandfather and her brother. Naglalakad na siya palabas nang madaanan niya si George Choi, binalingan niya ito, say my regards to Lalaine and Kimpoy, Mr. Choi, wika niya at binalingan niya rin ang katabi nitong tiyuhin niya. I'm not hiding anymore Uncle Ambrosio and I'll make sure you will pay for everything, mapanganib niyang wika sa tiyuhin na kinasinghap ng asawa nito. You bitch, oh, you have no idea what those drugs your people did to me. Lumapit siya at bamulong rito, isang senadoryas ko lang, hindi ka makakalabas ng buhay sa silid na ito maging ang buong pamilya mo. Babawiin naming magkapatid ang lahat ng kasalanan mo sa amin. Wika niya sabay ngiti sa asawa nito, let's go baby sis, yaya ng kapatid niya katabi nito ang kanilang lolo na malamig na nakatingin sa anak nito, naiwan sa boardroom ang nagpupuyos sa galit na si Ambrosio at Mr. Choi.